sa kamera ang pango-hold up sa isang bangko sa Iloilo City na tumagal ng 2 minuto lang. Narito po ang report. Kuha ito ng CCTV camera ng East West Bank sa Fuentes de Desma sa Iloilo City noong January 3. Mukhang nakabuena mano ang mga hold-upper sa unang working day ng bagong taon. Pasado alas 6 ng gabi, makikita sa video na lumabas ang gwardya ng bangko para tulungan ang babaeng nagkaproblema sa ATM machine. Dito na nakakuha ng tiyempo ang mga hold-upper. Agad na pinasok ang bangko at nilimas ang bulto-bultong perang binibilang noon ng mga teller. Pati ang vault ng bangko nabuksan. Sugatan ng isang babaeng teller matapos nilang barilin. Sa loob ng 2 minuto, tapos ang pangu-hold up. Very sure yung mga key players dito kung paano nila in-execute yung robbery hold up sa loob ng bangko. Inside job ang isa sa mga anggulong iniimbestigahan ng pulisya. Questionable na tayo dito sa mga security guards at yan ngayon ang tututukan din natin at siguro later on as soon as possible imbitahan namin uli sila para magbigay ng kanilang paliwanag. Isang babae ang dinakip matapos mapagkamalang siya ang babaeng nagkunwari raw na may problema sa ATM machine at hinihinalang kasabwat ng mga suspect. Pero agad din siyang pinakawalan matapos maberipikang hindi siya ang nasa CCTV video. Pagtitiyak naman ni Nery County Security Officer ng East West Bank na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad. Hindi naman sinabi ng bangko kung magkano ang kabuoang pera na natangay ng mga suspect. Para sa saksi Joseph Morong, nagulat. Sa ibang balita, 2 kilalang election lawyer ang kabilang po sa mga matunog na pinagpipilian para maging kapalit ni Comelec Chairman Jose Bello na bababa na sa pwesto. Pero gitang grupong Transparency and Accountability Network, dapat walang kinikilingan sa politika ang magiging bagong chairman. Saksi si Joseph Morong. Matapos mairaos ang kauna-unahang nationwide automated elections sa Pilipinas, bababa na bilang chairman ng Commission on Elections si Jose Melo sa katapusan ng buwang ito. 2 batikang election lawyers ng bansa, sina Attorney Sixto Brillantes at Attorney Romulo Macalintal, ang matunog na papalit kay Melo. Bukod sa dalawa, napabalita rin sa isang pahayagan na pinangalanan ni Melo sina retired Supreme Court Associate Justice Leonardo Quisumbing at papalitirong SC Associate Justice Antonio Nachura bilang posible niyang kapalit. Isinusulong naman ng grupong Legal Network for Truthful Elections Solente si Election Reforms Advocate Attorney Carlos Medina. Kinumpirma ng palasyo na nakausap na ni Pangulong Aquino sina Brillantes at Macalintal nitong Lunes. Kwento sa amin ni Macalintal, tinanong daw siya ni Pangulong Aquino kung paano niya balak supuin ang korupsyon sa Comelec at tapusin ang karahasan sa mga election hotspots sa bansa. It looks like parang job interview, and I'm sure that the President would also interview other lawyers who may be qualified sa nasabing posisyon. Ang sabi ko sa kanya, I think my family deserves the benefit of a consultation. Na bago po ako makasagot sa inyo, gusto ko munang konsultahin ang aking pamilya. Minsan naging abogado ni Aquino nung tumakbo siya sa Kongreso noong 1995. Si Macalintal ay dating abogado rin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na magprotesta ang noy presidential candidate si Fernando Poe Jr. sa pagkapanalo ni Arroyo noong 2004 presidential elections. Si Brillantes naman ang abogado noon ni Poe. Nitong 2010 presidential elections, abogado naman ni Pangulong Aquino si Brillantes, samantalang si Macalintal, ang legal counsel ni presidential candidate Gilberto Chodoro ng lakas. Kahit na malapit ako kay Gloria, malapit din naman ako sa iba. Iisa lang naman siya, kliyente ko naman siya. Para sa grupong Transparency and Accountability Network, grupong nagmamonitor sa papalit na Comelec Chairman, dapat daw ay walang bahid politika ang susunod na Comelec Chairman. They will be handicapped. Because if they rule in favor of a past client, sasabihin na favoritism, di ba? So, it may unduly bias the chairman. Bukod sa kredibilidad, para naman sa grupong Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, kailangan din daw na marunong sa information technology ang susunod na chairman para mahawakan ng isang automated election. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, ilang celebrity at maging mga ordinaryong tao ang nabibiktima ng mga tinatawag na stalker. Kaya si Senador Manny Villar isinusulong ang Anti-Stalking Act na magpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga stalker. Ang report ni Jake Soriano, una sa saksi. Hindi na bago sa mga celebrity ang habol-habulin ng mga fans.
Pero paano kung pati pribadong buhay nila pinangingimusukan na at nauuwi sa stalking? Sa Hollywood, isa sa mga nabiktima niyan si Jennifer Aniston na kinailangan kumuha ng temporary restraining order nung nakaraang taon para tantanan ng stalker na gusto siyang pakasalan. Isa pa si Uma Thurman na muling kinontak nito lang Oktubre ng isang lalaki na nauna nang nakonvict dahil sa pag-stalk at paghaharas sa aktres mula 2005 hanggang 2007. Dito sa Pilipinas, minsan na rin inistorbo si Sunshine Dizon ng isang babaeng stalker na tumatawag pati sa kanyang mga kaibigan at iba pang contacts. At si Aramina na 3 taong sinundan-sundan ng isang lalaki. Pero di lang mga celebrity ang biktima ng stalking, kundi pati mga ordinaryong tao tulad ni Rose, di niya totoong pangalan. Hanggang ngayon daw ay ginugulo, minamanmanan at sinusundan siya ng kanyang dating kasintahan na kanyang hiniwalayan noong 1 taon pa. Araw-araw raw kung siya'y tawagan sa cellphone, opisina hanggang sa kanyang bahay. Pati raw sa Facebook, ginugulo siya. Pag magkausap naman kami sa phone, yun, sinasabi niya same thing, na parang pag hindi ka bumalik sa akin, papatayin kita. Out of nowhere, bigla nandun na lang siya. Umabot sa point na sinabi niya, andito ako sa office niyo, bumaba ka dito, mag-skandalo ko pa. Pinablotter na ni Rose ang kasintahan at naisa ng sampahan ng reklamo. Pero sa ilalim ng kasulukuyang batas, unjust vexation lang daw ang pwede isampa sa stalker niya na maaaring makulong ng 30 araw at pagmultahin ng 200 pesos. Kaya di na niya ito itinuloy. Ang mga ganitong kaso ang gustong tutukan ni Senador Manny Villar sa isinusulong niyang Senate Bill No. 2442 Anti-Stalking Act. Sa panukalang ito, maaari ng kasuhan ng isang mapapatunayang stalker na nagbabantang manakit o manira ng reputasyon ng isang tao. Itinuturing na stalking ang madalas na pagtawag sa telepono ng isang tao sa biktima nito sa 10 oras ng gabi habang gumagamit ng mga nakaiinsultong lengguwahe na may halong pananakot. At ang paulit-ulit na pagbuntot sa isang tao sa kanyang tirahan at pinagtatrabahuhan. Ang parusa, pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan o multa hanggang 5,000 piso. Ayon sa isang abogado, malaking tulong daw ang panukalang ito sakaling maging ganap na batas. Sa ngayon daw kasi, limitado ang pagsasampa ng kaso sa mga stalker sa ilalim ng Violence Against Women o sa mga babaeng may karelasyon. Iintayin mo pa ba na talagang halos saksakin ka na para na lang makapagdemanda ka? Maski hindi na niya pa ginagawa, pero yung ang pakiramdam mo talagang nandyan, binibigyan ka na ng batas ng karapatan magdemanda. Ang dami na nagsabi sa akin, gumawa na ako ng legal action. Pero yun nga, unfortunately, walang specific law for those cases. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Nagtungo sa Public Attorney's Office ang mister ng vendor na di umano'y ginahasa at pinagdakawan ng isang pulis Maynila. Umapil ang biktima na bigyan siya ng abogado para sa reklamo laban sa suspect na si PO3 Antonio Bautista. Tiyak naman ni PAO Chief Attorney Persida Cosa na agad silang kikilos para mabigang hustisya ang biktima. Na-inquest na ang security guard ng LRT na aksidente umanong pumutok ang shotgun na ikinasugat ng 7 tao. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang isinampang reklamo laban kay Ruel Bustarde. Lumalabas sa investigasyon ng Pasay Police na aksidenteng nakalabit o nabagsak ni Bustarde ang kanyang shotgun. Sa iba pa ring balita, nakaragdang mag-angkat ng bigas ang National Food Authority o NFA. Paliwanag po ng NFA, kailangan mag-order sa umpisa pa lang ng taon habang di pa gaano tumataas ang presyo ng bigas sa ibang bansa. Sapat pa naman daw sa ngayon ang supply ng bigas pero nagpasabi na ang Bureau of Agricultural Statistics na mukhang kukulangi ito kundi mag-aangkat. At sama-sama natin saksihan palaundoy na pagbaha naranasan sa Queensland, Australia. Ang di malilimutang Yemen trip ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Sa showbiz saksi, Pinoy ba na bamboo? Alamin kung bakit tuluyan ng naghiwa-hiwalay. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.